Ngayong araw ng Monday, easterlies pa rin ang pangunahing nakakaapekto sa bansa, kaya asahan natin ang panahon na may halong init, alinsangan, makulimlim na kalangitan sa ilang lugar, at biglaang pag-ulan na maaaring may kasamang thunderstorm. Hindi ibig sabihin nito na buong araw ay uulan sa lahat ng lugar. Mas tamang tingnan ito bilang panahon na pwedeng magsimula ng maaliwalas o bahagyang maaraw, pero habang tumatagal ang araw, may mga lugar na biglang kakapalang ulap at makakaranas ng ulan. Sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Palawan, mas mataas ang tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm. Dahil easterlies ang dahilan nito, ang ulan ay maaaring dumating ng paunti-unti sa ilang oras, pero may pagkakataon din na bigla itong lalakas, lalo na kapag nabuo ang thunderstorm sa inyong lugar. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan naman ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms. Ibig sabihin, hindi lahat ay sabay-sabay na makakaranas ng ulan. Pwedeng sa isang lugar ay mainit at maalinsangan pa rin, habang sa kalapit na lugar naman ay biglang umuulan na ng malakas. Kaya kung may biyahe, trabaho, klase o lakad hanggang hapon o gabi, mabuti pa ring maging handa sa mabilis na pagbabago ng panahon. Pagdating sa hangin at karagatan, sa extreme northern Luzon, inaasahan ang moderate hanggang strong na hangin mula northeast. Ang coastal waters dito ay magiging moderate hanggang rough, na may taas ng alon na nasa 1.5 hanggang 2.8 meters. Para sa mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat, kailangan ng dagdag na pag-iingat dahil pwedeng maging maalog at delikado ang kondisyon sa dagat, lalo na kung may kasabay na pag-ulan o bugso ng hangin. Sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, light hanggang moderate naman ang hangin mula southeast hanggang northeast, habang ang alon ay nasa slight hanggang moderate, na may taas na 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, light hanggang moderate din ang hangin mula east hanggang northeast at ang coastal waters ay slight hanggang moderate din na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, mas kalmado ito kumpara sa extreme northern Luzon, pero kapag may thunderstorm sa dagat o malapit sa baybayin, pwedeng pansamantalang lumakas ang hangin at alon. Bukod sa epekto ng easterlies, may binabantayan din sa mga international weather model na posibleng development ng isang sama ng panahon sa may timog silangan ng bansa. Sa mga model update, nagkakasundo pa rin ang karamihan sa pagpapakita ng posibleng pagbuo ng isang bagyo na unti-unting maaaring lumapit ngayong week. Kung sakaling maging bagyo ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ang magiging local name nito ay Bagyong Kaloy. Sa kasalukuyang datos, hindi ito nakikitang malakas na bagyo. Pero dahil long-range forecast pa ito, marami pa ring pwedeng magbago sa galaw, direksyon, bilis, at lakas ng sistema. May ilang weather model na nagpapakita ng posibilidad ng landfall sa Luzon or Visayas, pero hindi pa ito dapat ituring na sigurado. Habang hindi pa ito nade-develop bilang tropical depression, mas mataas pa ang uncertainty ng forecast. Kapag nabuo na ang malinaw na sentro ng sistema, mas tataas ang accuracy ng mga susunod na model forecast. Kaya sa ngayon, ang pinakamahalaga ay patuloy na pagtutok. Hindi kailangan mag-panic, pero hindi rin dapat balewalain. Habang easterlies pa rin ang direktang nakakaapekto sa bansa, asahan muna natin ang mainit at maalinsangang panahon sa maraming lugar. May kasamang scattered rains o isolated na pag-ulan at thunderstorm. Sa mga lugar na mas mataas ang tsansa ng ulan, maging alerto sa posibleng pagbaha at landslide. At para sa binabantayang sistema sa timog silangan ng bansa, maghintay tayo ng mas malinaw na update habang patuloy itong minomonitor.